Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny, at magbibigay tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Kung trending na trending po ngayon sina Alden Richards at si Maine Polkerson, o trending na pasensya na po, narito po tayo. Kung trending na trending po ngayon ang issue sa bagong nobyo ni Catherine Bernardo, na kung saan nga po talagang pinainisan ng Katden fans na malaking insulto at sampal nga po sa kanila. Ito naman po'y pinag-uusapan ang secret meeting nga po daw na naganap at nangyari sa loob po ng birthday celebration ni Maine Mendoza. Ayon po ito sa malalapit nga po sa kay Alan Kay, na sinasabing meron nga po raw itong hawak na patunay na nagkaroon nga po ng pag-uusap kina Bossing, Alden at kay Maine na hindi na nga po inilabas pa sa publiko. Po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, may kanya-kanya tayong opinyon at pananaw na hindi nga talaga po pwedeng tumawag o papuntahin na lang si Alden basta-basta ng kumbaga sa TBJ, kasi maraming katanungan nga po talaga at babahain ng question kung ano nga po ba ang pinag-usapan at para saan nga po ba ang pinag-uusapan nila Mengay, o ibig sabihin ko nila Tito Big and Joey at Alden Richards. Magkakaroon na ng haka-haka, magkakaroon na ng mga issue na baka ganito ganyan, di po ba? Pero dito nga po sa naganap na birthday celebration ni Mengay, matatabunan yung issue, di po ba? Walang ganong makakapansin, makakapuna na meron nga pong naganap na secret meeting sa tatlo, po ba? Kaya ang sabi ko sa inyo mga kaaldab, may mga bagay-bagay po na talagang lalabas at lalabas po yung katotohanan na pabor sa atin, di po ba? Kasi dalawa lang po naman yung sinasabi nila, comeback ng Aldab movie na sina Mengay at si Alden lang po ang bida, tapos wala na po ron iba. Kumbaga parang ang magpo-produce nga po yung kumpanya ni Alden na collaboration nga po ng MSET Films na ginagawan nga po ni Alden ni Bossing Big Soto. Hindi naman dingid sa inyong kaalaman na si Bossing Big Soto Octords dati yan, di po ba? Nagbago na po, nagkaroon siya ng MSET na ginagamit po nila, lalo na po nung katatapos lang po ng United Kingdom, di po ba, o the Kingdom United, di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, yan yung mga bagay-bagay na palaisipan na po pwede naman po daw na yung pag-uusap nga po ni Bossing at ni Mengay para nga po sa Metro Manila Film Festival na magaganap nga po etong December. Marami po nag-react na batang aga naman yon Mr. Destiny kung yun po yung pinag-uusapan nila. Marami po kasing schedule si Alden Richards, marami tong commitment na talagang kailangang mas maaga, di po ba, mas mapaglalaanan ng oras, yung tipong ganito yung gagawin ni Alden para ma-maintain niya yung mga gagawin niya, yung mga iaano sa kanya, di po ba? Kasi po pwede po siyang, sabi ko nga po sa inyo, freelancer siya, pwede siyang gumawa ng kumbaga episode sa magpakailanman. Ibig kong sabihin yung mga 2 weeks na taping lang po pwede kay Alden yun. Kaya nga sabi sa inyo, yung mga schedule po ni Alden talagang sobrang busy, sobrang dami na talaga naman kung kailangan mong pagtuunan pansin. Kaya nga ano man po kasi, eto real talk to mga kaaldab, ano man pong kalabasan sa pag-uusap nila Mengay, ni Alden, ni Bossing Big Soto, panalo ang Aldab. The real talk to, panalo po yung Aldab kahit saan po. Kahit Aldab movie,
o movie sa Metro Manila Film Festival kasi tayo po yung wagi. Po ba? Dito pa lang po malaking insulto at malaking sampal na to sa mga kritiko ng Aldab na hindi daw po pwede magsama sina Alden at si Mengay. Lahat po na sinabi nila ng masasakit, mababaliwala. Hindi po ba? Parang nangyayari nga po sa cut din. Di po ba dati, ang saya-saya ng cut din. Talagang makikita mo yung mga post nila, yung mga aura nila na talagang buhay na buhay. Pero ngayon wala na, naglamya na po sila eh. Yung tipong, kumbaga, napaglipasan na, yung tipong po, pag nakita nila yung social media, may inis na lang sila. Hindi na sila makakaporma. Yung galit, nasa kanila na naku, bagong boyfriend na naman daw po na lumalabas, di po ba, na si Mike Alcantara, di po ba? Kaya sabi ko sa inyo mga kahald, malaking insulto po ito at malaking sampal sa mga Katden fans na dati-rati tayo po yung binabatikos, tayo po yung sinasabihan na umaasa sa wala, may Katden na, di po ba? Tapos biglang bumaliktad po yung sitwasyon. Hindi, real talk to. Yung pagbaliktad ng sitwasyon, doon po nyo malalaman na talagang nainsulto po ng malaki. Pero gaya ng sinabi ko, hindi po tayo namimilit. Wala pong pilitan sa channel ni Mr. Destiny. Kung ano lang po yung mga nakikita ninyo, naririnig ninyo, nababasa ninyo, sapat na po yun. Po ba? Sapat na yun para mainsulto at masaktan ng gusto ang Katden fans. Pero hindi po ako namimilit ha. Sabi ko nga po sa inyo, may kanya-kanya tayong opinion. May kanya-kanya tayong pananaw. Ang pinapaliwanag ko lang po rito yung mga nagaganap at nangyayari. Kasi hindi po talaga ini-expect ng Katden fans na ito po yung kalalabasan at kahihinatnan ng pagsuporta po nila kina Alden at kay Catherine. Bumuhos po ang emosyon, ganto ganyan. Halos lahat ng fandom ng Aldab kinalaban po ng Katden. Pati mga Katnel, binanatan nila. Hindi po ba? Umasa sila sa mga ina-update ng mga vlogger, umasa sila sa mga content na inilalabas sa Facebook, umasa sila sa mga sinusubaybayan nila. Pero sa bandang huli, mga kaaldab, nga, yan ang masakit na katotohanan. Yan ang masakit na ginamit lang po sila. Hindi po katulad natin na talagang hindi naman natin ginamit sina Alden at si Maine dahil hindi naman po tayo nagsimula lang sa mga ganyan. Kumbaga tinignan natin, sumama tayo sa mga event, sa mga birthday celebration, sa mga kaganapan ni na Alden Richards at ni Maine, hindi po ba mga Alden Laguna at Maine Bulacan, hindi po ba nagsanib persa. Doon pa lang po makikita nyo na yung aura namin. Doon pa lang po makikita nyo na yung ibig sabihin o yung pinupunto ni Mr. Destiny. Di po ba? Hindi, real talk pa mga kaaldab. Kaya sabi ko nga po sa inyo, wag po kayong basta-basta magpapa-apekto. Wag po kayong basta-basta magpapadala kasi kahit baliktarin natin ang sitwasyon, sabihin man po nila na sila yung bida, sila yung matatag, sila yung kampante, wala pong problema yon. Hindi ko na hinahangad pa na makuha natin ang atensyon po nila. Pero ngayon, ramdam ko yung presensya ng Aldab. At syempre yung legit Dabber Cards, natutuwa po. Dahil yung mga comment po nila sa live, hinihintay na yung pagbabalik ni Alden Richards sa 8 Bulaga. Hindi po ibig sabihin yung pagbabalik. Pag-guest po ni Alden sa 8 Bulaga, patunay lang po yun na totoo po yung mga sinasabi natin. Totoo po yung mga nagaganap at nangyayari. At hindi po natin gawa-gawa lang kasi sinasabi nila na umaasa na naman daw po ang Aldab sa wala. Tignan na lang natin, ba? Kung sino nga po ba talaga yung nagsasabi ng totoo at yung nagsasabi lang ng fake news. Po ba? Kasi pag dumating po yung point na tayo na po yung pinag-uusapan, affected sila, naiinis sila, galit na galit sila. Pero kapag iba ng issue, yan sila makikisawsaw tapos sasabihin nila kami yung panalo, sila yung wagi. Okay lang. Normal lang po yun. Di po ba? Kasi alam naman po ng lahat kung sino nga po ba talaga ang totoong nagmamay-ari kay Mrs. Paul Carson. Di po ba?
Real talk yan mga kaaldab. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.